So yan guys, okay na po itong ating pasta. Isa-set aside na po muna natin to. Dahil luto na po siya. Tap na natin yung ating induction. Yan, ang ganda po ng pagkakaluto natin dito sa ating pasta. Set aside na muna natin to guys. Yan, maglagay lang tayo ng konting cooking oil. Dahil ang ating unahin is yung ating bacon. Lutuin lang natin to ng very light. Ating ipag golden brown. Kunti lang naman yung nilagay natin cooking oil dito kasi magmamantika pa itong ating bacon. Ni-slice lang natin ng cube size. So yan guys, golden brown na. Set aside lang natin to para mawala yung existing oil. Tanggalin muna natin. So yan, binawasan lang natin ng mantika. So maglalagay na tayo ng butter. Yan, dahil mag-start na tayo magluto dito sa ating bagong recipe for today. Yan, tunawin lang natin yung butter. Kapag natunaw na yan, pwede na natin isunod dyan yung ating onion. Yan mga guys, lalagay na natin yung ating tinadtad na onion. Yan, halu-haluin lang natin. Sunod dyan, lalagay na rin natin dyan yung ating garlic. Yan, hayaan lang natin siyang mag-golden brown. Yan po ang ating bagong napakasarap na recipe, yung ating Filipino style carbonara. So, ilagay na rin natin yung ating ham. Ni-slice lang natin yan ng mga cube size. Yan, halu-haluin lang na din natin para manuot yung ating butter dito sa ating, yung garlic and butter and onion dito sa ating ham para mag-mix siyang mabuti. Yan, halu-halo lang. Then next, susunod natin dyan yung ating mushroom. Yan, yan po yung ating isang latang mushroom. Para masarap po yung ating bagong recipe for today, damihan natin yung sangkap. Yung ating Pinoy carbonara. Dali lang itong lutuin mga guys. Ganito lang yung halo-halo lang. Then, at saka napakasimple lang po ng mga ingredients niya. Yan, pag ganyan ang medyo pwede natin ilagay dyan yung ating ibap. Yung ating isang latang ibap. Yung evaporated milk. Evaporated milk po yung nilagay natin dyan. Yan. Isang lata po yan na medyo malaki. Yan. Haluin lang natin para hindi siya kumapit dun sa pinakailalim. Kasi madali po siyang kumapit. Yan. Creamy po siya. Then next, lagyan natin ng pamintang durog para may malasa yung ating pinakasos ng ating carbonara. Then lagyan natin ng konting asin para naman mag-balance po yung timpla niya. Sunod, lalagyan natin ng pangpasarap yung ating MSG. Yan, ibudbud lang natin maigi dyan.
Yan, kulong-kulo na po siya guys kung napapansin nyo. Dinimix lang natin para ma-combine lahat po lahat ng ating mga nilagay na ingredients dito sa ating sauce. Napakabilis lang nitong gawin. Madali lang siya. Basta maluto lang natin maigi yung ham at saka yung ating mushroom. Saka syempre yung ating sauce. Yan, ibuhusan natin yung ating all-purpose cream. Bali, isang malaking all-purpose cream po yung ating nilagay dyan para mas creamy at lalong sumarap yung ating sauce para dun sa ating carbonara. Yan, kulong-kulo na po mga guys. Ganyan lang po, kailangan lang po natin pakuluang maigi nang sa ganun ay malutong maigi yung mga nauna nating ingredients. Next, lalagyan na natin yung ating na luto na pasta dito sa ating pinaka sauce. Yan, isama na natin dito lahat. Yan, pag nailagay natin yan lahat, ating haluing maigi nang sa ganun ay manuot yung sauce doon sa pasta na nilagay natin. Haluin lang natin yan, halukayin hanggang doon sa pinakailalim niya para manuot yan sa ating mga pasta. Actually, saktong-sakto lang dito yung sa ating lalagyan. Doon sa ating pinaglutuan, yung ating halos kalahating kilo lang itong ating niluto. So, hinahinaan lang natin yung apoy. Madali po siyang umapit yung sa pinakailalim niya. Yan, i-mix lang natin maigi para yung nasa pinakailalim is manuot dito sa ating pasta, yung ating sauce na nilagay. Ito pong ating pasta na to is tamang-tama lang yung sauce nating na luto dito sa pastang gawa natin. Dati kasi nung nagluto ako, grabe, medyo dry siya. Pero ngayon, tamang-tama lang po at hindi siya dry at medyo creamy siya. Yan po yung ating napakasarap na Pinoy style. So, patungan natin dyan, budburan natin yung ating na fried na bacon sa pinakaibabaw. So, magtitira lang tayo ng konti para pamaya. Yan. So, guys, tingnan nyo, kulong-kulo na. Then, lagyan natin ng pinaka-cheese. Ang ginawa ko kasi, hindi ko siya isinama kanina doon sa pagluluto ng sauce. Ginawa ko, nilagay ko lang dyan sa pinakaibabaw. Ni-adjust ko lang ng ganyan. Tapos, imimix natin yan maya-maya kapag ka nailagay na natin lahat yung ating cheese. Naku guys, promise, ang sarap po nitong Pinoy style carbonara ni Nolly Boy and Family Vlog. So guys, mega shoutout po dyan sa ating mga whitey friends, sa ating mga silent viewers, at saka sa ating mga close friend dyan sa YT. Yan, malapit na pong maluto guys yung ating carbonara. Halo-haloin lang natin kasi dumidikit po doon sa pinakailalim niya. Ayan na po mga guys. Ang sarap po nitong ating bagong recipe for today. Sana po nagustuhan ninyo at ingat-ingat po tayo lagi, lalo-lalo po yung ating mga whitey friend dyan outside kasi po may bagyo po ngayon. Yan, halukay-halukay lang natin kasi dumidikit siya sa pinakailalim. Dumahina na yung apoy ko eh, yan. Yung sa ating induction, medyo dumikit lang talaga siya. Ayan po, kung napapansin nyo, napaka-creamy niya na po guys. Yan po yung ating napakasarap na bagong recipe for today, ang Pinoy Style Carbonara, Nolly Boy and Family Vlog. Sarap nito guys. Salamat guys po sa mga nanood at sa manonood pa nitong ating video. Sana po nagustuhan ninyo at sana po
mag-comment kayo and then mag-like. Maraming salamat po. Yan, lagyan lang po natin ng cheese sa pinakaibabaw. Then, lagyan din natin ulit ng ating bacon para naman po maganda yung kulay ng ating or maganda yung kalalabasan ng tong ating carbonara. Ayan guys, maraming salamat po muli sa inyo, sa mga nanonood po nito at sa manonood pa. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo lagi. Yan na po yung ating bagong recipe for today. Ang Pinoy Carbonara, Noli Boy and Family Vlog. Yan na guys, done na po tayo sa ating bagong recipe. Sana po nagustuhan ninyo. So guys, ano pang hinihintay nyo? Tara! Kain tayo!